Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Naaalala niyo pa po ba yung maikling tula o nursery rhyme na yan nung tayo ay nasa kinder or prep? Naalala ko po dahil sa ating mga Katoliko, ang Mayo ay buwan ng mga bulaklak. Sa maraming mga parokya po ngayon, tuwing hapon, ang mga bata ay namumulot o namimitas ng mga bulaklak sa kanilang pamayanan at pagkatapos tutungo sa simbahan, magro-rosaryo o magdadasal ng nobina at saka iaalay ang kanilang mga bulaklak kay Inang Maria. O naalala niyo po ba yung inyong kabataan? Napakagandang tradisyon dahil bata pa lang, una, natuturuang makipagkapwa, makiisa sa pamayanan. Ikalawa, bata pa lang, natuturuan ding magdasal at lalo na magbigay galang sa ina ng ating tagapagligtas. Idagdag ko lang po, napakahalagang simbolo rin ng bulaklak at ang pag-aalay ng mga ito. Ito ang turo sa atin ng paborito nating santa na si Santa Teresa ng Lisieux. Anya, ang sangkatauhan daw ay isang malaking hardin ng Diyos. Naggagandahan ng mga bulaklak at halaman dito. Siya raw ay maliit lang na bulaklak dahil hindi naman daw siya bigatin. Simpleng madre lang siya. Pero napakabait at buti raw ng Diyos. Kahit mumunting bulaklak tulad niya ay iniibig, kinalulugdan pa rin ng Diyos. Ang mahalaga, maliit ka man o malaki, ialay ang buhay sa Kanya. Tulad ng mga samot-saring bulaklak na lagi nating inaalay sa ating pagpuri at pagsamba sa ating Diyos. Roses are red, violets are blue. You may feel small, still God loves you. Amen.